Nasa kultura na po natin mga Pilipino ang pagiging matyaga, pagiging matiisin. Kaya sikat na sikat daw po si FPJ sa kanyang mga pelikula dahil na i-associate natin ang kwento ng ating buhay sa mga kwento ng pelikula na kanyang pinagbibidahan. Ano ba yung kwento na aapihin, halos patay na nang iiwanan, pero sa huli, siya pa rin yung magwawagi. Kasi babangon. No? Sa huli, siya pa rin yung magtatagumpay. Para bang aapi-apihin sa simula, hindi lalaban, pero later on, siya pa rin ang magtatagumpay. Pilit na ibabangon ang sarili at sa huli, siya pa rin ang magwawagi. Kaya nga lamang po, andun yung elemento ng retaliation, no? Yung elements of revenge. Babangon ako at dudurugin kita. Parang ganyan, no? Api sa simula, pero sa huli, tutugisin lahat ng mga umapi sa kanya, mawawalang lahat ng mga naging kaaway niya. At ito daw po ang isa din sa mga dahilan kung bakit tayo mga Pilipino ay malapit ang kalooban sa larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sapagkat dito nakikita natin yung larawan ng taong sa kabila ng kahirapan ay pilit na babangon. Sa huli, siya pa rin ang magwawagi. Pero hindi ang lakas ng pag-iiganti ang gagamitin, kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Kaya nga kapag tinitingnan natin ang larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, para bang nakauhugot tayo ng lakas. Sapagkat nakikita natin yung lakas na ibinibigay ng taong nagmamahal. Handang ialay ang kanyang buhay. Nasasaktan, nahihirapan, pero hindi maghihiganti at lilipulin ang mga kaaway. Sa halip, pagpapatawad at pagmamahal ang igaganti. Di nga ba, sa krus habang nakabayubay, ang unang pangungusap ni Jesus para sa mga taong nagpahirap sa Kanya ay pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kay Jesus, makikita natin ang mukhang sugatan, mukhang sa tingin pangit dahil maraming sugat sa katawan, pero sa totoo lang, hindi po pangit ang nakikita natin, kundi ang pinakamagandang bagay na pwede nating makita at yan ay ang pagmamahal. Diba? Gaano man kapangit ang panlabas na muka, kapag ang mukhang ito ay puno ng pagmamahal, ang nakikita natin ay ang lakas at kagandahan ng pag-ibig. Kaya tingnan niyo po yung holy face of Jesus, the image of the holy face of Jesus. Hindi po maganda. May koronang tinik, sugatan ng kanyang muka. And yet we say, this is the holy face of Jesus. Ang dami namang mukhang pwedeng gamitin, pero bakit yung mukhang sugatan at pangit sa paningin? Sapagkat ang tunay na ganda ay dapat nakikita sa pagmamahal. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinuturo sa atin ang dalawang mahalagang bagay. Sa ating Ebanghelyo, binabanggit po yung tinatawag na John 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dalawang salita, pag-ibig at pagbibigay. Sapagkat sa dalawang salitang ito, maaari nating mabigyan ng pagbubuod ang tunay na kahulugan ng kapistahang ito. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ibinigay sa atin si Jesus dahil sa pagmamahal ng Diyos. Walang ibang dahilan kung bakit si Jesus ay naging tao. Walang ibang dahilan kung bakit pinasa niya ang bigat ng krus ng ating mga kasalanan maliban sa pagmamahal. Kaya mga kapatid, ang mga tunay na nagdidiboto kay Nuestro Padre Jesus Nazareno ay dapat larawan ng pagmamahal. Doon dapat tayo nakikilala. Kaya kung ikaw ay debosyon ng debosyon, marami ka namang kagalit. Hindi yan tunay na debosyon. Marubdob ka nga kung magdasal. Lahat naman inaaway. Wala na yatang kasundong kapitbahay. Hindi po yan tunay na debosyon. Because after all, in the end, God will judge us not by our devotion, but by the way we love one another.
Because only love is the way that leads to God. Because God is love. Kaya kung gusto nyo makita ang pinakamagandang larawan na mag-i-illustrate sa kahulugan ng pag-ibig na sinuturo ng Ebanghelyo, tingnan nyo lang po si Jesus Nazareno. Tingnan nyo po si Jesus na nakapako sa krus. At doon nyo makikita yung tunay na kahulugan ng pag-ibig na may kalakip na pagbibigay. Because after all, salvation came to us through a cross and a crucified Christ. Salvation came to us through a cross and the Christ who carries that cross. Ang tanong, bakit nga ba tayo nagbibigay? Meron pong nagbibigay dahil sa obligasyon. May nagbibigay dahil may okasyon. Birthday, wedding anniversary, graduation, binyagan, kasalan, etc., etc. Madaming okasyon para sa pagbibigay. May nagbibigay dahil sa may nakatagong intensyon. Baka gusto lang mag-create ng impression. Gustong magpasikat. Hindi magbibigay kapag walang nakatutok na camera. Hindi magbibigay kapag walang nakakakita. Gusto alam ng buong bayan ang kanyang ginagawa. Hindi ho tunay na pagbibigay yon. Pakitang tao po ang tawag doon. Huwag sana nating malilimutan na ang pag-ibigay sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal ay bahagi po ng ating debosyon. Bahagi ng ating misyon. Bahagi ng ating bukasyon sa pagiging Kristiyano. Christians are the most persecuted persons in the world. Christianity is the most persecuted religion in the world. Bakit? Kasi hindi naman po tayo tinuturo ang magiganti. Ang tinuturo po sa atin, maging maamo, maging mababa ang loob, magpatawad, magmahal, conquer evil with the power of love and goodness, not by an eye for an eye and a tooth for a tooth principle. Hindi mata sa mata, hindi ngipin sa ngipin. Ang tinuturo sa atin, ang galit, gapiin mo ng kapangyarihan ng pag-ibig. Because love should be the most powerful force in the world. Kaya, ang tanong ano bang mga aral na pwede nating matutunan sa John 3:16 tungkol sa pag-ibig? Una po, tinuturo sa atin that love is unconditional. Love should be limitless. Walang expiration, walang limitation, walang condition. We acknowledge our loved ones for who they are and for whatever they have. Ano man ang nakaraan, ano man ang bukas, ano maging kapalaran, mahal natin ang isa't isa. Mahal kita kahit pa. Mahal kita kahit na. Hindi yung mahal kita kasi mahal kita kung ang dami nating ibinibigay na kondisyon. Live your life knowing that your time is limited. Love knowing that it is the only way that leads to everlasting life. Sabi nga ng isang makata, isang manliligaw, love me without restriction, trust me without fear, want me without demand, and love me for who I am. Ganda, no? Parang hugot lines lang. Because the only love that is worthy of a name is a love that is unconditional. Yun po ang tunay na pagmamahal. Pangalawa, true love means sacrifice. Without sacrifice, walang genuine love. Kasi kapag magmamahal ka, may kalakip yung sakripisyo. Kapag ikay magmamahal, dapat ready ka rin masaktan. Kasi kung magmamahal ka at ayaw mong masasaktan, huwag ka na magmahal. Kasi sigurado makakasakit ka lang. God made the ultimate sacrifice to ensure our salvation, to bring us the beauty of hope of eternal life. At yun po yung nakita natin sa larawan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Without sacrifice, true love is simply incomprehensible. Naalala ko po yung kwento tungkol sa isang battered wife. Sa first few months sa kanilang pagiging mag-asawa, ng kanyang mister, masaya sila. Napaka-sweet ni mister, mabait, malalahanin. And months later, nagbagong ugali ni mister. Lagi na siyang sinasaktan, pinapahiya.
Kapag mga may special occasions, ayaw isasama, minamaliit, yung pamilya, dinadamay pa. Kaya wala na siyang naging kaligayahan sa maraming mga sumunod na taon ng kanilang pagiging mag-asawa. Siya po'y binubugbog, battered wife nga eh. Pero tuloy pa rin itong wife, minamahal pa rin niya yung kanyang husband, until one day, nagkasakit po ang husband, nagkaroon po ng diabetes. At sobrang tumaas ang sugar level, lumabo ang mata, hindi na agapan, nauwi sa pagkabulag. Nabulag, hindi na makakakita. At para lang makakita, kailangan po ng eye transplant. Naghintay ng konting panahon, hindi po hiniwalayan ng misis yung kanyang mister, kahit naging lalong magagalitin dahil sa kanyang poor health condition. Minumura siya, kapag pinapakain niya, tinatapon yung pagkain, para bang siya pa yung sinisisi kung bakit siya nabulag. Pero tuloy pa rin sa pagmamahal yung si misis. Until one day, sabi po ng wife, "Honey, huwag kang mag-alala. Malapit ka na makakita. May magdo-donate na ng mata para makakita ka." So dumating yung araw for the eye transplant. Naging successful naman po ang operation. And after a while, ng paghihintay po, inalis po yung benda. And the husband was surprised to see na yung kanyang asawa may takip ang isang mata. Siya pala yung nag-donate ng isa niyang mata para makakita ang malupit niyang asawa. Sabi niya, "Bakit mo ginawa yon? Pwede mo naman akong hiwalayan dahil masamang asawa ako sa'yo." Sabi ng babae, "Totoo yon. I have countless reasons to leave you because of your bad attitude. But I only needed one reason to stay for you. And that reason is I love you." Yun lang ang dahilan kung bakit nanatili ako sa'yo at hindi kita iniwan. Kasi mahal kita. Dahil po sa sakripisyo, sa pagmamahal, na bago po ang kanilang buhay. And they live happily ever after. When you sacrifice something so precious to you, you are not actually losing it. You are passing it on to someone you love. Kaya kapag may bagay na mahalaga sa buhay mo, na ibinigay mo, huwag mong panghihinayangan, lalo tigit kung ang binigyan mo naman ay mahal mo. Hindi po naman nawala. Inihabilin mo na sa Kanya yun para alagaan. Pangatlo, tinuturo po sa atin ang pagdiriwang ng kapistahan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, that true love is all-embracing. Ang tunay na pagmamahal, niyayakap ang lahat. Walang sinisino, walang iniiwan. No one is left behind. Sapagkat, sabi sa Ebanghelyo, "For God so loved the world." Hindi lang po Pilipinas ang minahal ng Diyos. Hindi lang po Israel ang mahal ng Diyos. Ang minahal po niya ay ang sangkatauhan. Lahat po tayo, anuman ang kulay, lahi, anuman ang ating mga ugali, may attitude ka man o wala, mahal po tayo ng Diyos. Si Jesus po ay namatay para sa atin because His love is all-embracing. This is the meaning of today's gospel reading. God so loved the world. It never tells us, "For God so loved the Jews." Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, handang yumakap sa lahat. Kaya dahil sa pagmamahal, nagbigay. Pagmamahal na unconditional. Pagmamahal which is sacrificial. Pagmamahal na yumayakap sa lahat. Kaya kung ikay tunay na deboto ni San Antonio, dapat nakikilala ka sa pagmamahal. Kung ikaw ay tunay na deboto ni Jesus po ang Nazareno, dapat nakikilala ka rin sa pagiging mapagmahal.